Yung PBBM, mga kababayan, eto. Basahin niyo po, mga bossing. Basahin niyo po. We can't dictate on the lower house. Marcos not blocking impeach Raps versus Sara Duterte Palas. Simulat sa pool pa lang ho, mga kababayan, sinasabi na ho natin na yung sinabi ng ating Pangulo na sabi ng ating Pangulo, wag na nating intindihan yan, wala namang kwenta yung pinapa-impeach nyo. Wala namang importansya yung pinapa-impeach, hayaan nyo na yan. No? Sinabi ho natin, umpisang-umpisa pa lang po yan, labas sa ilong yan, mga kababayan. Sino ba namang presidente ang hindi papabor sa impeachment ng vice-presidente? Kung ang nakikita niya, ang problema na corruption ay nagmumula doon sa vice-presidente, no? Ang Pangulo nga gustong gamutin ang sugat, gustong gamutin ang problema ng mamamayang ng Pilipinas ho, mga kababayan. Which is, unang nakikita ng mamamayang Pilipino na ang problema, ang vice-presidente. So ngayon, tingnan nyo na po yung sinasabi. We can't dictate on the lower house. Ito po ay kumokontra doon sa sinabi niya na wag na nating yan. Wag na nating i-push yung impeachment na yan. No? Na pinapalabas ng mga DDS, dapat sinusuportahan nyo si Bongbong Marcos kasi yan yung gusto niya. Wag i-impeach ang vice-presidente. Mga gunggong talaga, no? Hindi marunong magbasa, hindi marunong umunawa, hindi marunong mag-analyze ng sitwasyon. Ako po, diretsahan, mga kababayan. Ang nakikita ko ho dyan, nagmamalinis ang Pangulo. Ay, hindi yung nagmamalinis na in a bad way, no? Kumbaga, parang, kayo na bahala, mag-impeach dyan, pero kasama nyo ako. Ganun yan! Hindi sa nilalaglag ko ang Pangulo, Pero tayo, doon lang tayo sa doon lang tayo sa katotohanan. Doon lang tayo sa real talk, mga kababayan. Yung tipo bang, sasabihin ko wag nang i-impeach yan kasi wala namang kwenta. Pero kasama nyo ako dyan. Ganyan yan. So ngayon, tingnan nyo, hindi natin kayang diktahan ang lower house o ang House of Representatives. So sa makatwid po, sinasabi niya dito, mga boss, na sila pa din ang masusunod. Hindi tayo pwedeng magsabi na, tigilan niyo ang impeachment na yan. Walang mangyayaring ganyan. Hindi natin sila pwedeng utusan. Di ba? Basahin natin. Contrary to the claims of Makabayan lawmakers, President Ferdinand Marcos Jr. is not blocking the 3 impeachment complaint against Vice President Sara Duterte in the House of Representatives. Akala ho kasi ng mga DDS, mga bossing, akala ho nila, mga kababayan, yung si dating Pangulong Duterte lang ang naglalaro ng chess, ang grandmaster. Ngayon, ayan, umiikot yung ulo nila, hindi nila alam kung ano ba talaga paniniwalaan natin, ganito, ganyan. Siyempre, diskartehan po yan. Hindi naman po bara-bara kapag ka po dating sa ganyan. Kailangan tamang timing, at syempre, sabihin nyo, sasabihin ko, ayoko ng impeachment, pero kayo na bahala dyan. Ganun. Mas masakit ba, mga DDS? No? Executive Secretary Lucas Bersamin said the President just expressed his opinion. Correct. Yun naman po talagang simulat sa pool na sinasabi natin. Ang Presidente, nagbigay lang ng opinion, pero hindi ibig sabihin na yun ang susundin ng House of Representatives. Ako nga ho, sabi ko, mga kababayan, dahil yung mga DDS paulit-ulit na sinasabi na
Kumbaga, bakit hindi nyo sinusunod si Bongbong Marcos? Eh, ang gusto nun, wag ma-impeach si Inday Sara Duterte. Di ba? Ako, sabi ko, kahit maglupasay pa si Bongbong Marcos o ang ating presidente diyan sa harap namin, eh, yung mga pro-impeachment, tutuloy pa din yan, no? Ito yung kauna-unahan, nasusuway kami sa presidente. Pero hindi nga ho tayo nagkamali, mga bossing. Labas sa ilong. Labas sa ilong yung sinasabing ayaw ng impeachment ng presidente. No? Sabi ni Cheche Boreche, pasimple lang si BBM. Yan ang totoo eh. No? Yan talaga. Kung talagang babasahin mo yung pagkakasunod-sunod, mga bossing, eh, yung Grandmaster umiikot ang ulo. Hindi alam kung ano gagawin. Eto pa, ICC. Di ho ba? Yung sinabi ni Boying Remulla, ni Secretary Boying Remulla na makikipag-usap, handang pakikipag-usap sa ICC. Ayan na, nagugulantang na ho sila, no? Si Panelo umiiyak na, mamaya i-discuss natin 'yan. Tuloy. Executive Secretary Lucas Bersamin said the president expressed his opinion last year that impeaching Duterte would only distract Congress and Filipinos and it will not benefit a single Filipino. Uulitin ho natin, yun ay opinion ng presidente. Hindi ibig sabihin na yun yung mangyayari agad, mga bossing. Pakikinggan pa din yung mga reklamo ng mga nagpapa-impeach, no? So sa ngayon, may tatlong impeachment na kakaharapin at sinasabi nila meron pang isa, pang-apat. Yung pang-apat, kung sakali, next month. Tapos pagkatapos na ipasa na yung pang-apat, may pang-5, may pang-6. Hanggang sa umabot po yan na malagpasan yung election ho. Pag nalagpasan na yung election, mga kababayan, ayan na, smooth na po yung impeachment na yan. Sa ngayon, yung sinasabi natin na perfect timing, hindi po timing ngayon yan. Kahit po paulit-ulitin, kahit po i-push o buyuhin ng mga DDS ang administrasyon or kung sino man yung nagpupush niyan, mga kababayan, wag na tayong wag na tayong magbulahan dito, no? Natural ho, mga bossing, na nakasuporta ang administrasyong Marcos diyan sa impeachment ng ating Vice Presidente. Huwag na nating itago ang presidente. Hindi naman ang presidente ang nagpapa-impeach diyan eh. Natural ho, mga bossing, siya yung leader ng ating bayan at nakikita niya na nanggagaling ang problema doon sa Vice Presidente. Aba, natural. Gusto niya din na matanggal yung problema na yun. Upang sa ganon, yung paghilom ng sugat ng ating bayan, tuloy-tuloy ho, mga kababayan. Huwag na tayo magbuluhan. No? Nasa likod niyan ang presidente. O yan, sa comment section, sino ho ang naniniwala, mga bossing, na ang presidente sumusuporta na ma-impeach ang vice presidente? Taas nyo kamay nyo dyan sa comment section. Merong icon dyan na kamay. I-comment nyo kung sino naniniwala. Dahil ako, mga boss, naniniwala ako. Kahit sabihin pa ng presidente na wag na natin yan, no? Hindi importante yung impeachment. Tiwala ho ako. Isa ang presidente sa nakasuporta dyan, no? Magbobulahan pa ba tayo? Alam naman natin ang politika, mga bossing. Alam naman ho natin, no? Kung sino talaga ang pwede ko ba sabihin yung salot? O pwede ko bang sabihin o mas maganda bang pakinggan yung problema ng ating bayan? Kaya tanggalin. Di ba? Anyway, mga bossing, naku, yari kayo dyan. Sabi ko naman sa inyo, kapag pagkatapos ng Pasko at bagong taon, eto ho lahat, sasambulat ho lahat ng mga magpapaiyak sa mga DDS ho. Kasi tuwa-tuwa sila no December Paulit-ulit nilang sinasabi, nasa na yung ICC? Nasa na yung impeachment? Hanggang ngayon, wala pa din. Tapos na ang bagong taon. Tapos na ang Pasko.
Eto ngayon, pasok lahat yan. Kaya nga ho mga kababayan, sa umpisa pa lang ng vlog natin, ang sinabi ko lahat maiinit simula dun sa pagkaduwag nung China ngayon sa Pilipinas. Tapos ano ba yung pangalawang tinapik natin? O yung pagkikita ni Donald Trump at ni Pangulong Bongbong Marcos, sunog din ho sila diyan. Eto impeachment naman ngayon. Iikot ang ulo nila. Hala, kala ko ba ganito? Sabi mo, ayaw mo ng impeachment. Ngayon, hindi mo ba-block yung ano, yung Congress. Bakit naman iba-block? Magkaiba yan. At nagbigay lang siya ng opinion. Sabi ni Melinda Malanon, tama ka Sir Mark, gusto ni PBBM ma-impeach si Sara, kaya lang patapusin muna ang eleksyon. Mga Duterte kasi ang nanggugulo. Correct ho. Tatapusin at tatapusin ho yung eleksyon na yan mga kababayan. Maniwala po kayo. Ano? Ako ang nababasa ko sila Senator Trillanes, dating senador. Alam na din nila yan eh. Alam na nila yung strategy na yan mga bossing. Alam na nila yan, no? Siguro, eto baka sila Franz Castro diyan sa Congress, etyos na lang nila yung ano, yung sinasabi nila, i-push na ngayon, i-push na ngayon. Pero alam na din nila yan na, oo, hindi uubra kapag ka ngayon. Kailangan matapos yung eleksyon, mapalitan yung mga nasa Senado. Ako ho, mga kababayan, hindi ko sinusuportahan sila Franz Castro. Kung ano man, yung sinasabing sila makabundok o maka-NPA, etc. Mga bossing, hindi ako doon nakasuporta. Nakasuporta ako kasi parehas kami ng paniniwala na dapat magpaliwanag ang Vice Presidente patungkol ho doon sa mga budget kung saan ginamit. Lalong-lalo na yung confidential funds, mga bossing. Ayaw magpaliwanag, iwas ng iwas. O, tapos sila pa itong may ganang magsabi na lagi na, kasi ganito, no? Yung gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ni Bongbong Marcos, walang transparency. Samantalang ito, mga kababayan, sila ang walang transparency, mga bossing. Sila ang ayaw magpaliwanag. Kaya nga po gigil na gigil ho sila ngayon eh. O di ho ba, mga boss?